Matagumpay na inaisagawa ang unang araw ng summer clinic para sa taekwondo at arnis na nilahukan ng mga kabataan at mamamayang nais matuto at mapaunlad ang kanilang kakayahan sa sports at disiplina sa bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Layunin ng naturang programa na mahubog ang talento, mapalakas ang pisikal na kakayahan at maitaguyod ang aktibong pamumuhay ng mga kabataan ngayong panahon ng bakasyon. Narito ang schedule ng mga pagsasanay, ang taekwondo at arnis Monday, Wednesday, Friday o MWF sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Ang hip-hop, Tuesday, Thursday, Saturday o TTHS sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Habang dance sport ay Tuesday, Thursday, Saturday o TTHS sa ganap na alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Patuloy namang inaanyayahan ang lahat ng nais pang sumali sa summer clinic na magtungo sa tanggapan ng punong lingkod, bayan o mayor's office upang magparehistro. Hinihikayat ang mga kabataan na makiisa sa mga gawaing makatutulong sa pagpapaunlad ng kanilang talento, disiplina at pakikipagkapwa. Pinaigting ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang kampanya laban sa mga wanted person na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang most wanted person at 8 iba pang mga pugante sa isinagawang serye ng manhunt operations noong Mayo 5 taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng NEPO, ang naarestong most wanted person bilang isang 30 anyos na babae at residente ng sitio Atol, Ipil, Surigao City, Surigao del Norte. Ang nasabing akusado ay kabilang sa listahan ng most wanted persons sa antas ng panlalawigan at munisipalidad. Naaresto ang akusado sa pamagitan ng pinagsanib na operasyon ng mga tauhan ng San Isidro Municipal Police Station at San Francisco Municipal Police Station batay sa mga warrant of arrest para sa kasong qualified theft. May inidokumentang piyansang 40,000 pesos para sa bawat isa sa 49 na bilang ng kaso. Samantala, 8 iba pang wanted persons ang nadakip sa magkakahiwalay na operasyon na isinagawa ng Cabanatuan City Police Station, San Isidro Municipal Police Station, Santo Domingo Municipal Police Station, San Antonio Municipal Police Station, Piñaranda Municipal Police Station, Aliaga Municipal Police Station at Talugtog Municipal Police Station. Nahaharap ang mga naarestong individual sa iba't ibang kaso kabilang ang bigamy, rape, reckless imprudence resulting to homicide, paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Batas Pambansa bilang 22 o Bouncing Checks Law, Cybercrime Prevention Act of 2012, mga paglabag sa National Internal Revenue Code at estafa. Kasalukuyang nasa kusudian na ng kanilang operating units ang mga naarestong individual para sa kaukulang disposisyon at karagdagang proseso sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Muling iginiit ni Police Colonel Claraval ang matatag na pangako ng NEPO sa pagpapatuloy ng mas pinaigting na manhunt operations upang mapanagot sa batas ang mga nagtatagong pugante. Hinihikayat ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Nueva Ecija ang mga Overseas Filipino Workers OFWs, kabilang ang mga repatriated workers, na samantalahin ang mga libreng skills training program ng ahensya para sa upskilling at reskilling tungo sa lokal at overseas employment. Ayon kay TESDA Nueva Ecija Provincial Director Eric Weda, kabilang ang mga OFW sa mga espesyal na kliyente ng ahensya at maaaring makinabang sa iba't ibang pagsasanay batay sa kanilang lokasyon at pangailangan bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng skills development sa buong bansa. Binigyang diin ni Weda na nakatuon ang mandato ng TESDA sa pagbibigay ng mga programang nagdudulot ng aktwal na oportunidad sa trabaho upang matiyak na nagagamit ng wasto ang mga pondong inilaan ng pamahalaan para sa employment interventions. Maaaring mag-enroll ang mga OFW sa mga kursong kabilang sa engineering, health, agriculture at iba pang technical at vocational fields.
Mayroon ding libreng online training na maaaring ma-access kahit nasa ibang bansa o nakabalik na sa Pilipinas. Maaaring makakuha ng impormasyon at makapagparehistro sa pamamagitan ng TESDA website, mga provincial office o mga accredited technical vocational institutions. Ayon pa kay WEDA, malaking tulong ang mga programang ito sa mga repatriated OFW upang muling makapagsimula ng kabuhayan matapos makabalik sa bansa. Nakakatulong din ito sa mga nagnanais pang magtrabaho sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagpapataas ng kanilang kwalifikasyon at kasanayan. Nagkakaiba-iba ang haba ng training depende sa sektor, subalit karamihan sa mga kurso ay tumatagal ng humigit kumulang 1 buwan. Maaari ring makatanggap ng allowance ang mga kalahok bilang tulong sa kanilang gastusin sa transportasyon. Pagkatapos ng pagsasanay, sasailalim ang mga trainee sa competency assessment. Ang mga matagumpay na makakapasa ay bibigyan ng national certificate na kinikilala bilang patunay ng kanilang kasanayan at tinatanggap ng mga employers sa loob at labas ng bansa. Ipiliwanag din ni WEDA na may post-training support ang TESDA sa pamamagitan ng pagkipag-ugnayan sa mga partner companies at institutions upang matulungan ang mga graduates na makahanap ng trabaho. Nagsasagawa rin ang mga job fair, katuwang ang Department of Labor and Employment o DOLE at Public Employment Service Office o PESO. Dagdag pa niya, katuwang din ng TESDA ang mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Community Training and Employment Coordinators na tumutulong upang mailapit ang mga training programs sa komunidad. Binanggit din ni WEDA ang Enterprise-Based Education and Training o EBET, isang company-based training program sa ilalim ng TESDA scholarship programs na nagbibigay sa mga trainee ng aktual na workplace exposure sa mga partner firm. Ipinakilala rin niya ang micro-credentialing system kung saan maaaring kumuha ang mga mag-aaral ng partikular na skills o modules nang hindi kinakailangang tapusin ang buong kurso. Samantala, plano rin ng TESDA Nueva Ecija na makipag-ugnayan sa mga partner agencies tulad ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Migrant Workers DMW upang matukoy at matulungan ang mas maraming OFW na maaaring makinabang sa kanilang libreng skills training programs.